Lord. Mm. Dito tayo sa ano, sa 1:18. So, ayun, 'di ba sa John 17 ay yung paglalang ni Jesus at doon yung panahon na nag-pray si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Makikita natin sa Mateo, Marcos, Lucas na, Mm. ah, yung iba't ibang kuwento na naroon sila. 'Di ba yung Last Supper Hmm. na hinugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, ta's ang daming Mm. tinuro ni Jesus doon. Ta's after nun ay, ayun sa John 17 nag-pray na siya. Pero sa Mateo, Marcos, Lucas, hindi natin makikita yung prayer ni Jesus. Mm. Ibang mga pagtuturo ni Jesus ang mababasa natin doon. 'Di ba kasi magkakaiba-ibang tao sila na nagsulat tungkol kay Jesus, magkakaiba sila ng purpose, magkakaiba sila ng sinulatan kaya, magkakaiba ng laman. Pero iisa Hmm. tema tungkol kay Jesus. So, sabi dito, sa binasa natin sa Juan sa 17, pagkatapos niyang turuan yung kanyang mga disciple ay si Jesus nagdasal. Mababasa natin yan sa buong 17, yung binasa natin nung nakaraan. Pagkatapos doon ay nagpunta na sila sa bundok ng mga Olibo kung saan, Mm. 'di ba, hinuli na siya. Pero Mm. kung makikita natin sa ano, sa Marcos ay si Jesus, ipinakita pa doon, kwinento pa ni Mark doon na si Jesus nag-pray, 'di ba? Mm. Kaya nga sabi ko kanina napakahalaga na alam natin buong Biblia, pero ang pundasyon ng ating ng pagkilala natin kay Kristo ay yung Gospel, yung Mateo, Marcos, Lucas at Juan. So, ah dapat meron talaga tayong desire na mabasa yung buong Biblia, hindi lang verse, 'di ba? Kasi sa ibang aklat, sabi ko kanina, may mga sinabi si Jesus sa Juan na hindi niya sinabi sa ibang book. May sinabi si Jesus doon sa ibang book na hindi nakasulat sa Juan. Katulad ng prayer niya, 'di ba? Yung pinagpe-pray ni Jesus na tanggalin ng yung cup of suffering, Mm. 'di ba? So ayun. Si Mark doon ang nakapag, sabi nun. Kasi parang si Mark ay, sa bahay ni na Mark yun nangyari yung Last Supper tapos na, parang narinig niya yung prayer ni Jesus kaya naisulat niya. So ayun. Pero dito sa John ibang 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 prayer ang naisulat niya, 'di ba? Mm. Pagkatapos nila nung Last Supper, 'di ba, bumaba si Jesus, nagpunta sila sa bundok ng Olibo tapos nag-pray pa siya doon, 'di ba, 3 beses na nag-pray si Jesus. So, dito Hmm. natin 'yan mababasa. Dito sa mababasa natin sa kuwento yung mga sundalo, takot sila kay Hmm. Jesus. 'Di ba kasi Mm. imagine mo din naman, sila mismo nakikita nila yung mga himala na ginagawa ni Jesus, 'di ba? Kaya nga nung nung huhulihin na nila si Jesus, bukod sa yung tinatawag na temple guards, 'di ba, sa templo may mga gwardiya, yung mga Mm. sundalo ng mga Romano kasama din nila. So, madami sila and then sabi doon nung sinabi ni Jesus nung nagtanong si Jesus, "Sinong hinahanap niyo?" Sabi niya, "Si Jesus ng taga Nazareth." Sabi nila, ah, "Ako siya." 'Di ba, "I am he." Tapos sabi doon, nagpatira pa sila, 'di ba, dahil takot sila kay Jesus. Pero, kahit kahit nakikita nila yung kakayahan ni Jesus, mas sinunod pa rin nila yung mga pinuno yung mga, religious leader, yung mga pare, yung mga Pariseo, yung mga Saduceo. So, mas nangibabaw yung takot nila dun sa mga leader, sa mga pinuno ng mga Hudyo kaysa sa nakikita nila kay Jesus, 'di ba? So,
dito din, yung 'di ba mababasa natin sa sa Lucas, kwinento doon, basahin niyo mamaya, kwinento doon na pinagaling ni Jesus yung pagtatapyas ng tainga. Oo. Sa Lucas kwinento yon. Pero dito kay Lucas hindi pinangalanan, kay Mm. Marcos kwinento lang. 'Di ba? Kwinento lang yung pero dito kay John pinangalanan kung sino. Dito natin malalaman, si Pedro pala yun. 'Di ba? Dito si Pedro pala yun tapos ang pangalan nung lalaki si Marcos. 'Di ba? Nage-gets na natin na, kaya pala mahalaga na, kabisado natin yung Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 'di ba? So, ayan. Pati yung pangalan nung lalaki, yung alipin, yung slave, yung, alipin ng pari, pinunong pari, si Marcos pala yun. Kaya nga kanina 'di ba mababasa din natin yung isang alipin sabi niya, "'Di ba ikaw yung ikaw yung ng tainga dun nung alipin ng pinunong pari." 'Di ba nakilala siya, kaya dun tinanggi ulit ni Pedro yun. So, ayun, kaya nga dapat yung hindi tayo mabo-bored. Ako dati personally, nung hindi ko pa siyempre 'pag bago tayo hindi naman natin maiintindihan lahat o kahit ako hindi ko pa naiintindihan lahat. Ngayon ko lang mas na-appreciate, mas kaya pala mahalaga na basahin lahat. Kasi dati sabi ko nabasa ko na nung ang unang-una kong inaral na book dito ay Mateo. Sabi ko, 'di ba pare-pareho lang naman ang kwento niya. Okey na hindi ko aralin ang Marcos, ang Lucas. Hmm. Parang pare-parehas lang naman 'di ba, pero hindi pala. Kasi Oo. may kanya-kanya ngang purpose ang pangbasa nila at iba-iba kung paano nila tiningnan si Jesus at yung mga Mm. Jesus 'di ba. Lahat 'yan tama, lahat 'yan, pero may mga, katulad kay Matthew may mga ang dami-daming mga, ah lecture ni Jesus na sinabi ni Matthew pero wala kay Juan, 'di ba? So, napakahalaga kaya dapat hindi tayo ma-bored sa nasa galaan na naman si Wow, kaka sarap. kakain. Nasa galaan Halina na dito, kainin natin para mabusog tayo habang nag-aaral. kaya nga naka-hotpot, 'di ba? Kaya hindi dapat Shabu-shabu. sa pagbabasa kasi ang gospel books or yung Mateo, Marcos, Lucas, Juan ay fundamental yon sa ating Christian life or sa pagkilala natin kay Jesus. Kahit na minsan iniisip natin, parang iisang kwento lang naman, 'di ba? But because nga magkakaiba silang tao na nagkukuwento tungkol kay Jesus, amen. Hmm. Dito sa nakita natin gabi nila hinuli si Jesus, 'di ba? Mm. Habag nila yung kanilang sariling kautusan kasi gabi nila dinala sa korte si Jesus, which is mali, 'di ba? Kasi sino naman ang makikita mong nag-aano nag nasa korte na ano bang tawag dito? Yung Hukuman. naghahatol ng gabi, 'di ba wala yun kahit sa atin araw ang araw ang paghahatol, araw ang paglilitis, araw ang paglilitis, pero sa kanila pero hindi lang sa utusan nilabag nila, 'di ba? Bawal yung ginawa nila. Makikita na sila mismo gusto nilang mamatay na kaagad si Jesus, 'di ba? Kaya nga sa punta tayo sa John 1. Sa John 1:10-11 makikita natin dito na sila mismo, yung mga taong pinili ng Diyos, hindi siya tinanggap. Basahin natin. John
John chapter 1 verse 10 to 11. He came into the very world he created, but the world didn't recognize him. He came to his own people, and even they rejected him. Gusto mo basahin sa Tagalog, Ate She? Naparito siya sa mundo at kahit na nilikha ang mundo sa pamamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan pero tinanggihan siya ng karamihan. 'Di ba? Hindi siya tinanggap. So, kaya nga dito din natin maintindihan ang kasunod na verse. Bakit sinabi doon na, but to all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God. Amen. Basahin mo, Ate She, sa Tagalog. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. So, dito natin makikita na yung mga kapwa, kasi si Jesus ay Jew, 'di ba? Si Jesus ay Hudyo, pinili niya ang lahi ng mga Hudyo pero hindi siya tinanggap. At dito din natin makikita kung paano maging anak ng Diyos, 'di ba? Yung mga taong tumanggap at sumampalataya sa kanya nung siya ay pumunta dito sa mundo. Amen. Wait lang. Memory verse natin yan yung John 1 verse 12. Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Alala ko na. Isa yan sa mga importanteng words. Okay, aking baby. Sis Claire, magsalita ka na O pumasok ka na. Wait lang ha. Ang sakit ng kamay ko. Ang daliri ko pala may hiwa. Ang lalim Bakit? naman. Yun, di ba yung daliri natin? Nagdadarahin kami yung akin, oh. Ang Hello? itim. Sa gilid? Sa gilid-gilid? Oo. Hindi ko alam kung paano nangyari. Ngayon parang siyang namamanhid. Oh Lord. Kaya minsan parang ang sakit. Nung nakaraan nagsusulat ako. Ang sakit. Ako sa dulo-dulo nagkakaliw na. Lalo na ngayon kasi 'di ba, nagda-dry ang gawa ng lamig. Nasaan na ako? Babalik tayo. John 18. Dito sana. Ayun nga 'di ba hiniwa ni Simon Peter drew a sword and then slash. Natapyas ang tainga ni Malco. So, dito pinigilan ni Jesus ang pwedeng gawin ng mga alagad niya para ipagtanggol siya. Dahil baka hindi matupad ang mga plano ng Diyos, 'di ba? Kaya nga nung tinapyas ni Pedro ang tainga nung alipin ng punong pare, sinabi ni Jesus, "Ibalik mo 'yan." Sa ibang gospel, hindi ko sure kung Mateo, Marcos o Lucas, sinabi ni Jesus doon, "Hindi mo ba alam kung gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, may mga anghel na nagbabantay, isang sabi ko lang sa kanila." Ba, so ayun ang sinabi ni Jesus, pero sinabi din niya, "Ibalik mo yang yung Espada. espada mo sa lalagyan. Shall I not drink from the cup of suffering the Father has given me?" 'Di ba? Kasi plano ng Diyos 'yon. Sinabi ni Jesus, "Hindi ko ba tatanggapin ang kupa kasi sa Tagalog, yung cup of suffering na ibinibigay sa kanya ng Diyos." So, may plano ang Diyos kung bakit dapat siyang mamatay, kung bakit mangyari ang mga dapat mangyari, 'di ba? So, ayun ang plano ng Diyos, 'di ba? Ang saluhin ni Kristo ang kasalanan natin sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ayun yung cup of suffering na hindi gaano naiintindihan ng mga disipulo niya.
Kaya, ang dami din nilang mga tanong. So, dito ang kasunod na kwento ay tungkol kay Caiaphas, 'di ba? Si Caiaphas ang pinunong pari ng panahon na 'yon at binigyan siya ng vision ng Lord kung bakit kailangan mamatay si Jesus. Dito sa sa John 11, balik tayo sa John 11:49-52. John 11:49-52. Caiaphas, who was high priest at that time, said, "You don't know what you're talking about. You don't realize that it's better for you that one man should die for the people than for the whole nation to be destroyed." He did not say this on his own. As high priest at that time, he was led to prophesy that Jesus would die for the entire nation, and not only for that nation, but to bring together and unite all the children of God scattered around the world. Ate She, pabasa ng Hi, Sis Connie! Praise Pero God. isa sa kanila, si Caiaphas na punong pari ng taon na iyon, ang nagsabi, "Talagang wala kayong alam. Hindi niyo ba naisip na mas mabuting mamatay ang isang tao para sa sambayanan kaysa mapahamak ang buong bansa?" Ang sinabing ito ni Caiaphas ay hindi nanggaling sa sarili lang niya. Bilang punong pari ng taon na iyon, nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan niya na mamatay si Jesus para sa buong bansa, at hindi lang para sa bansa nila kundi para sa lahat ng mga anak ng Diyos na nagsipangalat sa buong mundo upang tipunan sila at pag-isahin. Amen. So, kaya 'di ba si Caiaphas ang pinunong pari, 'di ba napakahalaga ng role niya sa yung tinatawag na Sanhedrin na, yung paghahatol sa nila sa korte nila, 'di ba? Kaya inallow na din ni Caiaphas na hatulan siya dahil nga binigyan siya ng vision ni Lord na maiging mamamatay si Jesus para iligtas ang buong nasyon, ang buong kanilang lahi at hindi lang ang lahi nila kundi buong mundo, 'di ba? So, kaya ayun ang nangyari. So, 'di ba si Jesus ay dito tayo sa sa pagde-deny ni Ni Pedro. Pedro kay Jesus. So si Jesus din prophesy din niya 'yun about kay Pedro, 'di ba? Pedro, hiningi ang kamay mo ni Satanas. Sinabi ni Jesus 'yun. Pedro, hiningi ang kamay mo ni Satanas, pero ipinanalangin kita na 'pag bumalik ka, palalakasin mo ang mga kapatid mo. 'Di ba, si Pedro tsaka si Judas ay parehong nag-fail, 'di ba? Pero ang pinsan, si Judas, hindi siya nag-repent, nagpakamatay siya. Si Pedro, nag-repent siya, 'di ba? Bumalik siya kay Jesus. Ayun, ang kasunod din naman dun ay yung pagke-question ni Pilato. So, 'di ba sabi ko sa inyo dati, akala ko nung hindi ko pa alam ang Bibliya, akala ko ang tapang-tapang ni Pilato. Akala ko si Pilato ang kaaway. Hindi pala si Pilato ang kaaway, ang mga kalahi ni Jesus kasi sila yung nag-push na si Jesus ay hatulan, 'di ba, na ipako sa krus. Si Pilato takot siya kay Jesus. Sa totoo lang, 'di ba? Na dito nung tinatanong niya, sabi niya, "Wala akong makitang mali sa taong 'to." 'Di ba? "Gusto niyo bang palayain ko siya dahil sa tradisyon niyo taon-taon ay nagpapalaya ako ng isang bilanggo, 'di ba? Gusto niyo bang palayain ko siya?" Pero sinabi nila, hindi siya ang gusto namin, si Barrabas. Si Barrabas ay siya yung nag-aaklas, 'di ba nga kasi nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng mga Romano. So si Barrabas ang kasalanan is nag-aaklas siya laban sa mga Romano, pero pinalaya pa din siya. So, kaya gano'n. Pilato was not really the enemy, kundi yung mga kapwa Hudyo.
Pero naging kalaban siya, naging enemy siya kasi siya ang may kapangyarihan na humatol kay Jesus at hinatulan niya si Jesus dahil natatakot siyang mawala sa kanya yung posisyon niya. Nung panahon bago mangyari yung tungkol kay Jesus, nung bilang gobernador si Pilato, madami na siyang problema. Kasi hindi siya yung pinakamataas na posisyon, eh, 'di ba? Isa lang siyang gobernador. Nandun pa si Cesar ang hari. So, kaya nga nung sinabi ng mga kaya nga sinabi ng mga mababasa natin dito sa ano, sa 19, sinabi niya, "Wala akong makitang ano sa kanya, mali, hindi ko siya kayang hatulan." Sinabi nila, isa lang sinabi ng mga Hudyo, "Isa lang ang hari namin, si Caesar. Kung hahayaan mo na si Jesus kasi 'di ba, ang ang kaso nila kay Jesus is blasphemy." 'Di ba, kasi sinabi nila ginigiit nila na sinabi daw ni Jesus na siya ay hari ng mga Hudyo. Eh, kaya lang ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng mga Romano, so hindi puwedeng magkaroon ng sariling hari ang mga Hudyo dahil nasa ilalim sila ng mga Romano. Kaya nga sinabi ng mga pinunong pari na, "Iisa lang ang hari namin, si Caesar." 'Di ba? So, kaya hinatulan niya kung sinabi ng mga pinunong pari na kung hindi mo siya hahatulan, hindi ka kaibigan ng Caesar, ibig sabihin kalaban ka. Inuudyukan nila si Pilato na magkakaproblema ka 'pag hindi mo hinatulan 'yan dahil isa lang ang kinikilala naming hari, si Caesar. So, kaya napilitan si Pilato na hatulan siya. So, ayun ang naging problema niya kasi mas natakot siya dun sa puwedeng mangyari sa kanya, sa posisyon niya, kaysa sa nakikita niyang kakayahan ni Jesus. 'Di ba katulad ng mga sundalo, kilala nila si Jesus, takot sila kay Jesus, pero mas takot sila dun sa mga pinunong pari, dun sa mga nasa posisyon. Kaya naging kalaban din siya. Pagka ano nga yung tinatawag na, Nicene Creed, yung creed ng ano ng anong tawag dito, Nicene Creed ng mga apostol, yung tinatawag na Statement of Faith, laging nababanggit din si Pilato. Dalawang tao ang laging nababanggit doon, si Mary tsaka si Pilato. Yung taong nagluwal kay Jesus at yung taong humatol sa kanya para mamatay. Kaya napakalaki ng papel ni Pilato sa crucifixion. Laging nakadikit sa crucifixion ang pangalan ni Pilato kasi nga siya yung nasa awtoridad ng paghahatol kay Jesus, kaya din siya naging kaaway. So, his fear of losing his position as governor made him, Jesus be crucified. So, ayun ang naging problema ni Pilato. And then, dinala si Jesus sa mga Romano dahil nga nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng mga Romano. So, nung mga panahong yon, hindi puwedeng humatol ng kamatayan ang mga Hudyo dahil batas 'yun ng mga Romano. Sila lang ang puwedeng humatol ng kamatayan, 'di ba? Kaya dinala nila si Jesus kasi nga gustong-gusto nilang patayin kaagad si Jesus, 'di ba? Sinabi nga ni Jesus, "Sa inyo 'yan nagkasala, problema niyo 'yan, kayo ang humatol diyan." Pero sinabi ng mga Hudyo, "Wa wala kaming, kayo lang ang may kakayahang humatol ng kamatayan." 'Di ba? So, nung nung nasa korte si Jesus ng mga Hudyo, ang kaso nila kay Jesus is blasphemy dahil sinabi ni Jesus na anak siya ng Diyos, 'di ba? Hindi sila naniniwala, kaya ang kaso nila kay Jesus is blasphemy. So, tandaan natin 'yun, importante 'yun. Sa korte ng mga Hudyo, ang kaso nila blasphemy kay Jesus dahil sinabi ni Jesus na anak siya ng Diyos. Pero nung napunta sa korte ng mga Romano, ang kaso nila kay Jesus ay dahil sinabi ni Jesus na siya ay hari ng mga Hudyo.
'Di ba, ibig sabihin pinapantayan niya si Caesar. Kaya ayun ang inano kasi kung sasabihin lang nila na blasphemy dahil sinasabi ni Jesus na anak siya ng Diyos, hindi sila tatanggapin kasi religious ano yun, religious concern yung blasphemy na yun. Mm. Pero pagdating sa kung sinabi ni Jesus, hindi sinabi ni Jesus na siya ay hari ng Hudyo kundi yung kinakaso ay bakit nila dinala si Jesus sa mga hari ng Hudyo. So, gumagawa sila ng paraan. So, kaya ayun. Kasi hindi nila maano, hindi nila mahatulan ng kamatayan si Jesus, Kaya kahit gusto nilang patayin si Jesus, agad-agad hindi nila magawa. Kasi nga nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng mga Romano. So, sa verse 32, sabi dito, sa 32. Sa 32 sabi dito, only the Romans are permitted to execute someone. The Jewish leaders replied, this fulfilled Jesus' prediction about the way he would die. Di ba sinabi nila, kayong mga ano lang ang may permiso na pumatay or to execute, patayin ang dahil sa kaso ang isang tao. At nang natupad ang hula ni Jesus, nangyari ang mga yun para matupad ang hula ni Jesus kung paano siya mamamatay. So, balik tayo sa John 12. Sa John 12, verse 32 to 33. John 12, 32 to 33. Sabi dito, 32 to 30. And when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself. He said this to indicate how he was going to die. Ate siya pabasa ng Tagalog. At kapag itinaas na ako mula sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. Sinabi ito ni Jesus upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Tingnan natin kung anong ibig sabihin doon. Sa John 3:16 na alam natin lahat. John 3:16 alam natin lahat 'yan. Pero ang John 3:14 at John 3:15 alam ba natin? So, kasi yan lang ang kabisado natin, 'Di ba? Kaya dito din makikita na hindi puwedeng verse lang ang alam natin, 'di ba? Kasi bago sinabi ni John the Beloved, itong 16, meron pa siyang sinabi sa 14 at 15 na mas maiintindihan pa natin. 'Di ba sabi dito, sa verse 15 sa verse 14, John chapter 3, 14 to 15, sabi dito, and lifted up the bronze snake on a pole in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, so that everyone who believes in him will have eternal life. So, ang tinutukoy ni Jesus na pabasa ate siya ng Tagalog. Sinabi pa ni Jesus kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso sa ilang ay ganon din naman ako na anak ng tao ay dapat ding itaas, upang ang sinumang sumampalataya sa akin ay makaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ano ibig sabihin na ang anak ng tao ay dapat itaas? Kasi yung paraan ng pagkamatay ni Jesus ay papako sa krus, 'di ba iaangat siya sa lupa? Iaangat siya mula sa lupa. Kaya gano'n yung pagkamatay niya. Pero sinabi mo na dito, as Moses kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas, gano'n din ako ng tao, iangat din. So, makita natin, di ko alam kung na-share ko na 'to dati yung Numbers 21, 4-9. Na-share ko na ba dito sa inyo? Bilang chapter 21.
Bilang chapter 21, balik tayo dito. Chapter 21, verse 4 to 9. Ikaw na ate siyang basa na. Mula sa bundok ng Hor, naglakbay ang mga Israelita na dumaan sa daan na papunta sa dagat na pula para makaikot sila sa lupain ng Edom. Pero nagsawa ang mga tao sa kanilang paglalakbay. Kaya nagreklamo sila sa Diyos at kay Moses. Sinabi nila, bakit ba pinalabas mo pa kami sa Ehipto para mamatay lang dito sa disyerto? Walang pagkain at tubig dito at hindi na kami makakatiis sa nakakasawang mana na ito. Kaya pinadalhan sila ng Panginoon ng mga makamandag na ahas at pinakakagat sila at marami ang nangamatay sa kanila. Pumunta ang mga tao kay Moises at sinabi, nakasala kami nang magsalita kami laban sa Panginoon at sa iyo. Ipanalangin ninyo sa Panginoon na tanggalin niya sa amin ang mga ahas na ito. Kaya ipinalangin ni Moises ang mga ito. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng tansong ahas at ilagay ito sa dulo ng iyong tungkod. Ang sinumang nakagat ng ahas na natitingin sa tansong ahas na ito ay hindi mamamatay. Kaya gumawa si Moises ng tansong ahas at inilagay niya ito sa dulo ng isang tungkod. At ang mga nakagat ng ahas na tumingin sa tansong ahas ay hindi na namatay. Yan. Ito kaya pala yung tungkod ni Moises is may larawan ng ahas. Diba? Hindi, bukod pa yung bukod pa yun yung kay Moises. Ito kasi sinadya talaga ng Diyos na magpagawa ng ahas, 'di ba? So, yung mga tao, ang dami nilang reklamo yung mga Jew. Pero kung siguro nandun tayo sa situation nila, baka tayo din nagreklamo. Mm. Una din Mm. Naku, kinuha ng buhay ng Diyos dahil sa mga pagrereklamo nila. Kasi imagine natin ngayon ang alwan-alwan ng buhay natin, 'di ba? Oo. Hindi tayo naglalakad ng kilometro, milya-milya, sa kanila naglalakad sila dati. Tapos imagine mo pa paglabas nila ng Egypt, ganda-ganda ng kahit alipin sila sa Egypt, nakakakain daw sila ng karne, ng mga gulay, ng may lasa. Pero paglabas nila 3 days na sila sa ilang, sa disyerto, wala man lang sila nakitang tubig. So, Mm. reklamo talaga sila kung tayo nandun, baka tayo magrereklamo din, 'di ba? Mm. Ito yung doon natin mage-gets yung John 3:14, 15, 16. 'Di ba, kung bakit sinabi doon na kung paanong itinaas ni Moises yung tansong ahas, gano'n din ang Anak ng Tao, si Jesus, na kailangan itaas para ma-draw niya sa kanya ang mga tao, 'di ba? So, ang nangyayari dito, yung mga tao nagmumurmur sila, nagkasala sila sa Diyos. Nagalit ang Diyos sa kanila, kaya pinarusahan sila. God punished them. But because they repented and cried out, pinarusahan sila ng Diyos. Pero dahil sila ay nagsisi at umiyak sa Diyos, humingi nagsisi sila at sinabi nilang, anuhin mo na Moises na inaamin na namin na nagkasala kami, 'di ba? Ang Diyos na mahabagin ay gumawa siya ng paraan at sinabi na gumawa ng tansong ahas, 'di ba? Pero makita natin doon, bakit hindi kaya ng Diyos na pagalingin sila instantly, 'di ba, naniniwala tayo diyan. Mm. And kaya ni Lord tanggalin lahat ng sakit nila, pero hindi ginawa ni Lord. 'Di ba, gumawa ang Diyos ng paraan na may gagawin pa din sila. Anong anong kailangan nilang gawin? Yung mga titingala dun sa tansong ahas, gagaling. 'Di ba? Parehas sa atin 'yan ngayon. Same to us now. We have sinned against God, little or big. Ang kasalanan ay kasalanan sa Diyos at parehong kamatayan ang kabayaran, 'di ba? Lahat tayo nagkasala. Kaya nga sa John
Sorry, hindi sadya. Sa Romans 6:23, 'di ba? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at lahat ay nagkasala, 'di ba? Walang nakaabot. Anong Romans ang walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Diyan, Romans 3:20. Romans 6:23. 6:23 ba 'yun? Yan, for the wages of sin is death. So, hindi yung isa pa, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 5:8? Romans 5:8? Romans 5:8 says, 'di ba hindi ko kabisado, alam ko. So ayan, kasi ibig sabihin walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, lahat nagkasala. We all fall short of the glory of God, 'di ba? Lahat ay nagkasala, maliit o malaki, lahat ay nagkasala, 'di ba? Pero 3:23 pala. ayan nga 3:23 sabi ko. Oo. So, ayun. Pero ang Diyos sa kanyang pagiging mahabagin ulit ay gumawa siya ng paraan, 'di ba? Hindi natin hiningi na mamatay si Jesus para sa atin dahil hindi naman natin alam na makasalanan tayo, eh. 'Di ba? Hindi natin alam kahit nung tayo bago tayo maging Kristiyano, we don't see ourselves as a sinner, 'di ba? Hindi natin alam na makasalanan tayo, hindi natin alam na karapat-dapat tayong mamatay dahil sa mga kasalanan natin. Pero ang Diyos ay matuwid, 'di ba? God is just God. He will not be a good or just God if He won't punish everything. Pero dahil ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay banal, hindi niya hayaan ang kahit na anong kasalanan na hindi maparusahan. Kaya lang mahal tayo ni Lord, 'di ba? Anong ginawa niya? Alam natin 'yan. Si Jesus. Si Jesus ang nagsakripisyo para sa atin, 'di ba? Ang ginawa ng Diyos, 'di ba? Katulad ng kung paano nagkasalang mga anghel, gumawa siya ng hell, 'di ba? Ang hell, ang impyerno ay para sa paghatol ng Diyos sa mga anghel na yung mga fallen angel na sumuway sa kanya. Unang-una, ang leader nila si Satanas, 'di ba? But God's way of punishing people is sa impyerno din niya itatapon, 'di ba? But ayun nga. Mahal tayo ng Diyos. Kaya gumawa siya ng paraan. The only satisfaction of what He need for the remission of our sin is His Son. Ang isa lang na makakapag alam mo yung satisfaction, yung hinihingi ng Diyos na kontento siya sa kasalanan natin, ma-fulfill yung needs na hinihingi niya, yung standard na hinihingi niya para mabayaran ang kasalanan natin is siya din ang nag-provide. God has his standard para sa kasalanan natin. But siya lang din ang makakapag-provide nun. 'Di ba? Kaya si Jesus, and then because dahil nga tao ang ililigtas ng Diyos, naging tao muna si Jesus. 'Di ba? Kinakailangan maging tao muna ni Jesus dahil tao din ang kanyang ililigtas. Para hindi wala tayong maging rason, Lord, hindi mo ako naiintindihan kasi tao ako. Hindi tayo makakapag-reason out na ganyan. Why? Dahil si Jesus naging tao. 'Di ba? Kaya nga sa ano natin, sa buhay Kristiyano natin, we cannot also reason na, ano lang, yung kasi tao lang tayo kaya tayo nagkakasala. Yes, tao tayo kaya nagkakasala, but hindi dapat tayo nag-e-excuse kasi kung sinasabi natin na nagkasala tayo dahil tao lang tayo, we are just making excuses. Instead na mag-repent tayo, parang inaano pa natin yung sarili natin, na-excuse tayo, okay lang magkasala kasi tao tayo. Si Jesus, tao din siya, 'di ba? But then hindi siya nagkasala. So, masakit man na nakatotohanan, instead of making excuses, we should just instantly or immediately repent,
'Di ba kasi gagawin pang ano natin 'yun, 'di ba sa usual natin na mindset ng tao is, lalo na pagka kunyari yung nature ng tao ba, 'di ba sasabihin, 'pag nagkasala, kasi tao lang. Pero 'pag sinabi natin especially tayo 'di ba 'pag nag-e-evangelize, 'pag tayo sinabi natin na ang lahat ng tao ay makasalanan, ayaw ayaw naman tanggapin, 'di ba? Naiinsulto. So, hindi natin maintindihan yung nature natin tao. Sinasabi natin makasalanan tayo dahil tayo tao lamang. Pero 'pag sinasabi naman na ng ibang tao sa atin or kahit tayo mga Kristiyano sa isang taong unbeliever na tayong lahat ng tayo makasalanan, naiinsulto. So, 'di ba, we're just making excuses para i-justify yung sarili nating mga kasalanan. 'Di ba? So, which is not good. Instead na kasi jina-justify natin yung sarili natin parang, "Okey lang 'yan." 'Di ba minsan nga, sa atin mismo yung nature na tao sasabihin, okey lang gumawa kasi lahat naman ginagawa naman lahat ng tao 'yan. Uso 'yan." 'Di ba? So, hindi siya maganda and then ang kasalanan ay kasalanan sa Diyos at hindi ikokompromiso ng Diyos ang paghatol niya, lalo't gumawa siya ng paraan. Amen. Kaya nga sabi sabi ni Jesus, hahatulan sila dahil ako na anak ng tao ay naparito at hahatulan sila dahil sa narinig nila. 'Di ba? So, hindi magho-hold back ang Diyos na magparusa dahil gumawa siya ng gumawa siya ng paraan para tayo ay makalabas, makalusot sa parusa niya dahil sa ating kasalanan. 'Di ba? Ayun sana yung ano 'pag yung ma-realize natin and ipa-realize natin sa tao. Alam niyo, we don't have to quote Bible to be biblical. Kailangan na lang natin ibigay sa kanila yung logic. Kasi kung tayo man din mismo hindi tayo naniniwala sa Biblia, kunwari hindi ako naniniwala sa Biblia, hindi ako makikinig sa kung sino man ang sasabihin sa akin o magko-quote sa akin ng Bible, 'di ba? Pero hindi natin kailangan, John 3:16 kasi ganito 'yan, Romans ano, kailangan lang natin ibigay yung logic. 'Di ba kasi magmumukha lang tayong sa mata nila na hindi naniniwala sa Biblia, magmumukha lang tayong mga relihiyoso, 'di ba, ayan na naman si ano, si John 3:16, pero paminsan madaming paraan para ipakita natin sa kanila ang nilalaman ng Biblia, yung logic ng Bible, 'di ba, na hindi sila maano na, ano ba 'yan? 'Di ba? Kailangan lang natin ibigay sa kanila yung logic ng Biblia, 'di ba? Hindi laging kailangan mag-quote ng Bible. Kaya maganda 'yan na alam natin ang mga verse and chapters, pero madami laging paraan. 'Di ba na maipapakita natin sa kanila kung sino tayo sa harapan ng Diyos o ano ang katatayuan ng Diyos ano ang katatayuan ng tao sa harap ng Diyos na tayo bilang mga kasalanan. We have, madaming paraan. Alam niyo nung nakaraan may, napanood ako na na street preaching. Never siya nag-quote ng Bible. Inaano niya yung atheist, 'di ba, napakahirap makipagdebate sa mga atheist kasi hahanap at hahanap talaga yan ng ikwe-question, 'di ba? I don't know kung nakakapanood na kayo ng gano'n, pero sabi ko, "Hala Lord, grabe yung patient ng evangelist." Tapos yung nag-e-evangelize tapos grabe parang kahit ako nanggigigil na ako sa doon sa anong tawag dito, doon sa atheist na yun. Pero sabi niya dun friend daw sila, pero I doubt it kung friend sila, siguro first time nila. Siguro common friend, gano'n. And then kasi alam nila yung pangalan ng isa't isa. Ta's ako na yung nanggigigil do'n sa atheist na yun. Pero natuwa ako kasi sabi ko, oo nga 'no, kasi hindi ko ibubukas ang Biblia sa taong hindi naniniwala sa Diyos. Mm. Alam mo yung logic,
'Di ba? So gano'n kasi madaming paraan na idepensa ang Bibliya ng hindi nagko-quote doon. Kumbaga, hindi mo kailangan ng numero, 'di ba? So, lalo na 'pag tinanong, ay sige nga patunayan mo ang Diyos, 'di ba, sa Bible hindi natin kahit i-quote natin ang Genesis 1:1, "In the beginning, God." Hindi nila tatanggapin 'yan dahil nga hindi nila tinatanggap ang Bible, 'di ba? Mm. Gano'n, kailangan humingi tayo ng gabay kay Lord, "Lord, paano 'to?" 'Di ba? It's always God's grace, God's doing, God's spirit na makakaintindi ang tao, but kailangan lang natin maging ready lagi. Kaya nga 'di ba dito sa binasa natin, hindi puwedeng ang alam lang natin ay John 3:16 ta's hindi natin alam ang John 3:14, 15 o kaya ang John 17, 'di ba? Kasi nagiging magaan ang kasalanan ng tao 'pag sinasabi lang natin ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Tapos hindi natin sinasabi ang tungkol sa wrath ni Lord, yung galit ng Diyos, yung pagpaparusa ng Diyos, 'di ba? So, ayun, praise God, thank you Lord na, mas naiintindihan natin, 'di ba, mas maiintindihan natin yung John 3:16, 'di ba? Kasi naintindihan natin yung John 3:14, ang John 3:15 kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso, gano'n din ang mga anak ng tao, 'di ba, na kailangang itaas para balik tayo sa John 3. 'Di ba, sabi dito, John 3:15, "So that everyone who believes in Him will have eternal life." Kasi nga sabi dito, "For this is how God loved the world." 'Di ba? Yung sa di ko alam kung ASB ata yun o NLT, 'di ba sabi, "For God so loved the world." Yung "so" na yun hindi pala yung so very, 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 'di ba? Kasi iba kumbaga naano lang natin, na-misunderstood natin yung "For God so loved the world." 'Di ba? For God so loved the world that He gave His only one. Yung inaano, dahil mahal ng Diyos ang tao, ito yung ginawa niya, 'di ba? Kaya nga kung gagamitin niyo po ang ibang translation, sa Tagalog, sa ASND sabi doon, "Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan." 'Di ba, sa MBB tag sabi doon, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos." Pero ang ganda ng translation din ng ASND, 'yun yung ginagamit natin, yung katulad ng kay Ate She. Sige nga Ate She, pabasa. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen, 'di ba? Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, 'di ba? Ito, dahil mahal ng Diyos ang tao, ito yung ginawa niya, 'di ba? So, sa atin, 'wag tayong magkakamali na isipin, ito yung maling isip ko din dati, 'di ba, nung hindi pa ako nagbabasa ng Bible, wala pa akong alam. Ang daling magkasala kasi iniisip ko, namatay naman na si Jesus, okey na, parang mahal naman ako ni Lord. Yung parang hindi natin maiisip na ang Diyos ay magpaparusa dahil nga John 3:16, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos." 'Di ba? Pero hindi pala ang ibig sabihin nun na parang love na love tayo ni Lord, hindi niya tayo kayang parusahan. Ay, hindi pala gano'n, 'di ba? Kasi ipinapakita dun ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ito yung ginawa niya, 'di ba? So, ayun, sa akin dati minsan nga nauuna pa yung sorry, I don't know sa inyo. "Lord, patawarin niyo po ako pero gagawin ko 'to." 'Di ba minsan nauuna pa yung sorry sa paggawa ng ng kasalanan. Kasi nga iniisip natin, patatawarin naman tayo ni Lord dahil ang Diyos naman ay mapagmahal. Pero hindi pala, 'di ba, na parang iniisip ko dati, namatay naman na si Jesus para sa akin. Namatay nga si Jesus para sa akin, mahal ako ni Lord. 'Di ba, hindi ako kayang parusahan, isang sorry ko lang kay Lord patatawarin ako niyan, 'di ba? Hindi pala, dahil sabi din ng Biblia, God cannot be mocked. Alam niya ang motibo natin, alam niya ang puso natin, 'di ba? So,
Ayan. Kaya huwag kang magkakamali ng isipin that just because Jesus died on the cross, ay okay na tayo, 'di ba? May gagawin pa din tayo, 'di ba? Kailangan nating lumapit kay Jesus. Kailangan natin sumampalataya kay Jesus. 'Di ba katulad nung kwento doon sa Numbers chapter 21, 'di ba? Ang nagkasala yung mga tao, yung mga Israelita, humingi sila ng tawad sa Diyos, may ginawa ang Diyos, pero sila din mismo may kailangan gawin. Kailangan nilang tumingin doon sa ahas para gumaling. Ganon din naman sa atin na kailangan natin sumampalataya kay Jesus para maligtas. Amen. Hindi tayo okay hangga't wala tayong relasyon sa Panginoon. Amen. So we need to come close to Jesus so we can be saved from the wrath of God. Salvation, save saan? 'Di ba? Kaligtasan mula saan? Mula sa galit ng Diyos. 'Di ba? Dahil mas nakakatakot ang galit ng Diyos kaysa sa kung ano pa mang puwedeng masamang mangyari sa atin dito sa mundo. So, we need to come to Jesus so we can be part of that sacrifice at yung dugo na yun ang maglilinis sa atin. Amen. So, ayun nga, sabi ko kanina, yung mga Israelita didn't heal at once. Hindi sila gumaling ng ganun-ganun lang. 'Di ba? Kailangan nilang may gawin. And sa atin, our faith is something, kailangan natin ng faith. It takes faith to believe that Jesus is alive, Jesus is true, at nabuhay siya. Diba? At yung faith na may ginagawa. 'Di ba? Kaya nga sabi din ng Biblia, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Also something we can share sa pamilya natin, sa mga gusto nating abutin ng salita ng Diyos na, 'di ba? Puwedeng sa utak natin naniniwala tayo na si Jesus ay nabuhay, especially kasi nga quote unquote nasa Christian country tayo, 'di ba? Halos lahat may kilala kay Jesus. Catholic, INC, yung Jehovah's Witness, 'di ba yung denomination na Biblia ang kinikilalang foundation ng faith, 'di ba? Na halos nando'n si Jesus. Pero yung pagtuturo ng faith na may gawa, hindi lang sa isip, 'di ba, kundi nakikita sa gawa. 'Di ba, yung pananampalataya may gawa, 'di ba? Kaya nga sabi ni Santiago sa James na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. 'Di ba? So, ang pananampalatayang makakapagligtas sa atin ay ang pananampalatayang may paggawa, hindi na faith plus work, kundi faith that works. 'Wag din tayong magkakamali na kailangan nating ng pananampalataya at gumawa. Hindi po iyon, kundi pananampalataya na may gawa. It's not faith plus good work. It is faith that works. Amen. So, ayun, faith na magdadala sa atin sa pagsisisi at pagtalikod sa ating kasalanan. So, we need to also explain, ano ba yung faith? Faith saan? Kasi we can be faithful in a wrong way. 'Di ba? Like, kunyari, yung mga Muslim, napaka-faithful nila. Kaya lang mali yung faith nila, mali yung pinagtutuunan nila ng faith, 'di ba? So, ang isang tao puwedeng maging